na dahil natutulog si Snorlax, sabihin natin natutulog siya dun sa end of the rainbow. Dinadaanan lang siya ng rainbow. So, hi guys! Hi guys. Si Thor. So, well, ang tagal kong hindi nag-record and ang last upload ko pa sa YouTube and my other social media is yung nagda-drive ako. Ano kasi niyan, every week kasi pupunta ako ng Bacolod. Matawid ako ng isla to check our business. So, aside from the work and then yung travel, nagre-record din ako ng mga ganito. And minsan, nawawalan ako ng oras mag-record. Mag-edit. Yun pala yung sinasabi nga nila nung mga nagtatry mag-social media, no, na okay, mabilis yung pagre-record, pero medyo tedious yung pag-edit. So, kaya pala yung mga ibang content creators or mga nagtatry din sa social media, they stick to having editors. Kumukuha sila ng editor. Ako naman kasi hindi ko pa siya afford and wala pa tayong kinukuha ang ROI dito eh. So, pagka lumaki tayo, siguro doon kuha tayo ng editor. For now, stick muna tayo sa kung anong kaya lang natin. So anyway, welcome again to this weekend record natin and this episode kasi we will talk about another set of 5 cards to grade. To grade, hindi pala to grade, but to check its quality. Kumbaga, yung sinasabi ko nga dito sa episode natin is the spotlight cards of the day. So, ang initial plan ko talaga is to have it every day. Well, kasi nga, may challenge din nga in the side of editing. So, I opted to do it weekly na lang. And the good thing kasi sa weekly din is dahil konti pa lang naman yung collection ko. Again, I started my collection around 6 months ago lang. And hindi naman ako every week or every day bumibili. But increments lang every 2 weeks, every 1 month. So, konti pa lang yung collection natin. So, konti pa lang yung magagawa natin ng spotlight. But, aside from that, dahil nga kulang sa time, kulang sa pag-i-edit, we'll do it weekly na lang. 5 cards, pipili tayo ng 5 cards. So, kuha muna tayo ng cards. Now, meron tayong 5 cards ulit, no? Meron tayong 5 cards. And we will start off sa una kong pinakita, which is si Misdreavus. This is a Japanese card. Alam ko sa electric something ko nabili to. Kasabayan nung first card ko na Pikachu. Alam ko isa siya sa mga kasabayan nito. And what I like about this card is yung drawing style ni Misdreavus mismo. I don't know, ang very appealing lang kasi talaga right now, no? Especially for mga character designs. Appealing yung color violet. I don't know why. Pagkakaalam ko, especially pagka cinematic, no? Ang color style lagi is it's the combination of orange and blue. Sa kasi sa color wheel, alam ko complementary colors yun eh. Pero for the recent years, especially nung mga na-introduce yung mga futuristic neon designs and so on, mas lumakas or lumaki yung population or popularity din ng color violet. And I don't know why, but ang ganda ng design kasi. Tingnan nyo naman. No? For a normal card, I don't know why is it nga meron siyang ganito. Although, hindi naman siya technically normal card na, no? It's a unique card naman. Pero ang ganda nung ito, parang bato siya. Texture ng bato o kaya naman ng planeta. And then si Misdreavus mismo, parang galing siya sa otherworldly. So I don't know, no? Especially for those na mas maalam sa mga cards. Baka kasi alam nila yung yung background or the story behind why is it that for this unique card, meron siyang tagging na ganito. And then, yun nga, kahit dun sa sa outside of the artwork, meron pa rin siyang artwork mismo. For a unique card,
Yeah. So, unahan natin sa rarity. So, basically, this is, I don't know if you could consider this a rare card kasi nga, kasama siya dun sa mga unique. So, for rarity siguro, pwede natin sabihin 3 out of 5. But for the artwork, I like this. I like the artwork very much. I'd give it a 5. For a unique card kasi ang ganda niya. Diba? And for the value, cost nito, pagka nag-search kasi ako ng cost, I always just search it in Google. So, it's either TCG player, price charting, ganun, yung lumalabas. So, I saw that this is around $1.49 daw at 189 pesos. For a unique card, I don't know. Pagka ganito kasi, usually napupunta siya sa sa mga books. Kasi hindi naman siya hollow, hindi naman siya IR. For the value, dahil unique card daw siya, 3 out of 5 nga natin, no? And then, ang artwork niya is maganda, I could give it a 5 out of 5. For kasi, a non-hollow card, nagagandahan ako, especially sa artwork. Okay. Kaya ko siya nilalagay dito sa top loader. So, for One Piece, napili ko dito si Wapol. Wapol na dala niya si Vivi. I think this is an episode after the Wano arc. Yung pinakita, yung episode na sa Reverie sila. Yung nag-escape sila ni Vivi before mag-start yung Egghead na crisis. Yan. I like the artwork kasi. Punta muna tayo sa artwork, no? Diretso ako sa artwork. I like it kasi, yun nga, sabi ko nga kanina, iba ang impact, iba ang charisma ng purple colors. I don't know why. Kaya nga nagugustuhan ko din to. Siguro sa mga magaling sa sa mga magaling sa color theory, no? There is a reason most probably why is it violet, purple is the thing right now, especially for art designs. Pero yeah, ganda nung niya. Parang may pagka-realistic kasi tignan mo, kahit yung buhok yan na lang may texture, ganun. Diba? Kahit nga yung tubig may texture din. So ang ganda ng pagkakagawa. Kaya punta muna tayo sa rating. For the rarity na lang muna pala. For rarity, this is a unique common card. Nakalagay kasi UC Tignan nyo. Nakalagay sa ilalim. Yan. Nakalagay UC. Unique common yata yung meaning nun. Pero yeah. For the rarity, I could give it a 3 out of 5. Kasi nga, hindi naman siya hollow card. And kasama to sa mga book, I guess. But for the artwork, I really love the artwork. I could give a 4 out of 5. Now for the value. Kasi nung sinearch ko nga siya ulit, ang range na amount niya kasi is around $2.5, which is around 150 pesos. So, for the value, it's not bad naman na. Not bad. So, I could give it a 5 din. Kasi nga, maganda yung artwork. Common card naman siya, and fairly priced naman. So, yeah, I could give it a 5. So, halos 5 lahat nung naibigay ko. But yeah, I like this Wapol card. Now, i-introduce natin one of the big guns. Big guns na ba? Sige, big guns tayo. This is one of my recent pulls and my first time, actually the first time, second time to pull an AR card. Hindi ko nga sure kung naipakita ko na to well, let's see. This is my AR Snorlax. This is from 151 Korean 151 of Scarlet Violet. Ganda, no? Quality nung quality nung pagka-rainbow niya, 'di ba? Astig lang kasi yung rainbow niya hindi siya tumatagos dun kay Snorlax. 'Di ba?
which gives a parang ano siya, parang effect na dahil natutulog si Snorlax, say sabihin natin natutulog siya dun sa end of the rainbow. Dinadaanan lang siya ng rainbow. And then ang good thing dito, kasi may mga Easter egg siya eh. Tingnan niyo. Meron siyang si Diglett, meron dun si PG, diba? Astig. Kaya astig yung mga AR cards talaga eh, no? Yan. Ang downside ko lang dito is it's in Korean. Kung English kasi siguro to mas mataas yung ano niya, cost niya. Pero okay na din. I like the artwork of it. So for rarity, this is one of the 5 out of 5. Rare talaga to eh. AR nga siya eh, di ba? For the artwork, I could give it a 5 out of 5 din. As in, nagagandaan ako ng ano niya. Concept and then yung design niya. And for value, dahil Korean ito no, nakita ko siya at around $8.4 at around 500 pesos. So, in terms of value, okay na din. Kaya mabibigay ko pa din is 5 out of 5. Kasi for an AR card, pasok siya sa budget. Diba? So, ang ano nga lang is, especially if it's Korean, mas mababa talaga yung value. Which is understandable naman. Again, ako naman dito is, we're collecting naman eh. Hindi naman tayo humahabol dun sa amount niya. Ano na lang yun? Parang secondary na lang yun. Now, dahil yun yung big gun ko for the Pokemon, let's go to sige, i-last ko na tong common na isa. Pero, sige, we'll go to another big gun. One of also the most recent. Kaya sabi ko parang swerte ako sa first quarter of the year. Dahil yung mga pulls ko, kahit na in fairness sa akin kasi bumibili lang ako ng packs, tig-isa lang. Hindi ako bumibili ng mga box. Pero in fairness na rin to. This is my first alternate art card from One Piece. And alam ko na i-post ko na to. Actually, lahat naman sila na-post ko na eh. This is my issue card. For those who watch the anime, si Fujitora. Issue Fujitora. Astig, di ba? Astig. Sabi ko nga kanina, di ba? The purple color talaga resonates or gives futuristic or kumbaga nagpa-pop up yung colors ng color violet. And complementary kasi siya dun sa hollow na parang rainbowish. Diba? This is my first alternate art card from One Piece. And hopefully meron pa din ako makukuha na ganito. Pero yeah, this is my first. Hopefully within this year maka-pull tayo kahit yung mga manga rare lang, no? Pero astig. Same dun sa same kay Snorlax. Hindi ko na siya iisa-isahin. I'll give this 5 out of 5 sa lahat. Again, rarity, one of the rare cards. AR nga siya art nga siya diba? Rarity, 5 out of 5. Design, artwork, the best, one of the best. 5 out of 5 din. Value, dahil nung sinearch ko din, this is actually siya. Sa eBay, tinignan ko, parang may bidding war pa nga doon. So, nagre-range yung price niya. Ang pinaka-minimum sigurong nakita ko around $12. Ang pinaka-malaki is $30. So, around 700 to 1,000 plus na card. Diba? Astig. So, yeah. Naswerte ako dito. Isipin nyo yung nabili ko lang yung EB card around 180 pesos. Pero ito yung na-pull ko. Now, last but not the least, and dahil puro alt cards yon ng mga nauna, ito naman fairly common card, pero pagbigyan naman natin yung design, ang ganda naman kasi talaga ng artwork. This is my Lickitung common card. Astig, di ba? Cool nung pagkaka-drawing, and kuwang-kuha nila yung cuteness ni Lickitung.
Although syempre parang medyo medyo contradicting, no? Cute si Likitang pero parang yuck. Yung ano niya, yung ano na to, yung character design niya kasi nga dumidila siya. Pero cute. This is from, I don't know kung anong card ano to kasi binili ko lang to from Bulks eh. TEFEN. I don't know what ano to, series to. Kung kinuha ko lang to sa Bulks kasi nga bumibili ako ngayon ng mga 151 cards. So, yeah. Now, let's put it in perspective. Actually, I only bought this at around 15 pesos. Yata, 15 or 10 pesos lang. When it comes to rarity, this is a common card. So, hindi siya rare. Sa mga 2 out of 5 lang siguro. 2 or 3. Yeah, 2 out of 5 na. Common card lang kasi siya. And then, when it comes to the artwork, I could give it a 3. Pwede naman 4. Kasi nga, ang ganda nung pagkakadrawing. And then, when it comes to its value, dahil nga common card, maganda yung artwork, let's give it a 5. Again baka kasi malito kayo, ang value ko kasi hindi depende ko dun sa artwork and sa cost niya. And actually sa rarity. So, overall siya. So, yeah. Kung kunyari, kung mura siya, maganda yung artwork, tsaka hindi siya rare, so 5 siya. Kasi nga, ang fairly accessible siya. Now, medyo magko-contradict naman kung rare siya, na mahal siya. For me, the value is still 5 because highly sought after. Kumbaga, ang point ko lang is, even if it is a common card, it doesn't mean na yung value niya for me goes down. Okay? So, siguro yung value is bababa kung common siya na okay lang yung design. Ganun. Diba? And again, this is my own metrics. Huwag niyo akong i-judge. Okay? So, yeah. I have a good set of cards. I don't know next week kung ano pa yung pwede kong i-rate. Hopefully kung mag-pull. Meron pala akong pwedeng i-rate. May pinadala yung tropa ko from New Zealand dahil dun may card, parang parang card convention daw, may binili siya sa akin. So, tingnan natin kung ano yung mga makukuha natin doon. So, this is the cards, no? Na nakuha natin. So, advance thank you, Kiko. sa may bibigay mo. And we'll see kung ano yung yung laman ng delivery, no? So, okay guys, yun lang. I hope you like this kind of setup, no, na we rate cards based on the artwork, its rarity, and the value. Again, ang value depends on my interpretation naman. Okay, so yeah. So, sige guys, thank you for watching and I hope you watch more of this. Bye!